Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Yes! Maligayang hapon po. Mga netizen dyan. Yes! Happy Tuesday! Good afternoon, Miss Anne, Miss Anna. Yes! Maligaya. Maligayang Pasko. Advance. Yes. December na eh. Dahil Martes ngayon, syempre meron na naman tayong paksa na kapupulutan ng impormasyon. Yes. Sana makinig kayo, bigyan niyo kami ng konting oras. At kung Yes. matutunan kayo, sana ma-share din natin ito sa mga ating kapitbahay, kamag-anak, at sa mga kasama nandyan sa paligid. Oo. At saka yung mga nandito na nagpo-post at nanonood sa atin, marami pong salamat. Pero bago ang lahat, hayaan niyo pong batiin ng Team Attovy ang ating kasama dito, ang ating animal nutritionist, Miss Ana Batsia. Ano ba yun? Thank you. Yung babati po, pwede namang ano na lang, Ah, check hindi- or hindi regalo. Ano ba yun? Ano ba? Hindi birthday. Hindi ba birthday? Ito Saka lapos po. na birthday ko eh. Oo nga eh, belated. Tsaka ito po ang aming pagbate. Okay. Thank you. We got actually hindi we, Miss Anna got an award from the Animal Nutrition Practitioners Association of Batangas. Presents this service award to Miss Anna Bachar for her unselfish service to the association of as a regular member for the past 11 years in pursuit of ANFAB's fulfillment to its mission to the animal industry. Given on the second day of December 2018 at Shercon Resort, Mataas na Kahoy, Batangas, in celebration of its 25th anniversary. Ayan. Yes. Maraming salamat po. Congrats! Kaya paki-focus naman sandali. Yes. Para Ayan, sa quality ayan, relax, Miss ayan. Anna. Yun. Sige po. Ay, ano ba masusum niya? Ayan na, Ayan eh. yan na ang zoom. So, Ayan. Ang laki, no? Okay. Thank you po. Ilalapit mo doon sa ano. Oo. Ayan. Yan, mas malapit siguro. Sige, yan. Taas ang konti. Ayun. Ayun naman. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayun, okay. Okay. Maraming salamat po. Ayan po. Alright. Yes. Okay. Kaya para mabigyan lang natin ng kung ano ba yung ating yung tinatawag naming ANPAB. Oo. Association po yan lahat ng mga nutritionist sa Batangas. Ayun. So yung bago-bago pa lang ako, yung mga members po nan, kumbaga hindi na bagong members po yung mga naandon kasi dati kong mga naging members o maging kasis or bred ko sa UP, mga UPS kasi kami, yung mga academic organization. So sila yung nag-guide sa akin no, bilang mabata-bata pa tayo ng mga panahon na yon noon sa feed mill. Pero ay bata pa naman po ako ngayon. Ilang taon yung nakasulat? Mga 11 years. 11, teka. Oo. Wala. Ayun. Opo. 25 years old na. Oo, 20. Kumbaga 20. Oh, 25. Almost. Oo. Mga 50 na po ako para sa kaalaman po ng lahat. Ayan po. So, yung sinasabi nating service award, so hindi lang naman po yun
bibigay din po kami ng mga free seminars doon sa mga backyard farmers doon, and then yung mga updates tungkol sa mga animal industry, sa formulation, doon sa mga nag-consultant po ng mga feed mills as mga farm, ayan po. Naandyan po yung mga ANPAB o yung association namin para tumulong sa mga feed millers, sa mga may-ari ng mga farm, ayan po. Yun po yun, yung service natin. Dahil dyan, ma'am, meron kayong Yes naman. Salamat po. Ayan. Ayan. Kala ko mapapaluha pa si Miss Ana. Oh yes, para po sa 2090, huwag niyong kalilimutan po yan. Ayan po. Okay, thank you. Okay. So, ayan po, matapos po yung ating congratulations sa ating kasama sa Team Atubi. Puntahan naman natin ngayon ang main topic natin. Yes. Okay. Ano ba ang ating main topic? Ayan. Ayan, sulit ba talaga o dagdag gastos lang ang paggamit ng mga bagong technology na tulad ng ATOV, NBM, ANF, and 1:5 hog budget feeds? Ano ang may tutulong nito para sa pagsulong ng industriya ng agrikultura, paghahayupan at pangisdaan? Yun. In general, sa buong linya ng agrikultura, importante ba ang technology? Yung Yes. enhancement o innovation ng technology o yes. dagdag gastos Oh, ba? pag sinabi bang Usapan technology, natin yan. ano ang kahulugan nun? Ma'am, last ako. Ha? Kayo muna, ma'am. Makapili na naman tayo na. Okay. Ito yung sample ng mga technologies na lalo na po ngayon sa panahon natin na sabihin na nating pag-uusapan natin kung sulit nga ba na gamitin ng ating kamagsasaka o baka dagdag gastos lang gaya ng iniisip ng iba. Kasi Yan. ma'am, ganito, simulan natin sa Atovi. Si Atovi, yung ating Atovi Wonder Powder, yung ANF, yung Atovi Nano Fertilizer na amino acid, yung Nano Base Mix na NBM, at yung 1:5 hog budget feeds na malaking tulong talaga sa na mga nag-aalaga ng baboy. Ayan. So nakita nyo na po yung picture ng ating mga particular na pag-usapang technology. Kasi marami nag-iisip. Pag nababalitaan nila to, ang sinasabi ng iba, sulit ba yan? Yes. Natural lang naman yun, di ba? Dagdag gastos lang yan, Oh, sasabihin yes. naman ng Oo. iba. Kaya ang tanong natin susunod ay, in general, kailan ba pwedeng sabihin na dagdag gastos ang isang bagay na binili? Yun. Okay. Yun. Sige, Sige, ma'am. magkano tayo? Actually, Magsabi muna tayo. Yung gastos kasi, sa tao o kaya sa kahit anong living organism, sa hayop o sa tanim, in general, In general. yung dagdag gastos, talagang may gastos. Ibig sabihin, kailangan ba to? Yes or no? Pag hindi, so gastos yung tanong nila doon. So, ang ibig mong sabihin, ang definition ng dagdag gastos ay baka hindi mo kailangan, tas binili mo. Not necessarily kailangan nyo, tapos binili nyo at ginamit nyo. Okay. Pero, ang in return, gastos siya kung walang pakinabang. Meaning, walang naging magandang epekto sa kapaligiran, sa katawan, sa hayop, at sa tanim. Pero kung bibigyan ka naman ng for example, gumamit ka ng Atovi Wonder Powder at ANF sa palaya mo. Ito, base na sa testimonial ng isa nating kaibigan sa may Pangasinan. Normally, yung season na to, kasi tree cropping siya eh. Yung season na to, nagsi-74 to 76 kabans per hectare lang siya. Okay. Nagkuha 124 kabans siya. May testimonial tayo, ma'am, at kaya magsalita ng maman to pagka pwede natin interviewin. So, hindi na siya dagdag gastos. Supplement siya na ginastusan, pero in return, mas malaki yung kinita. Oo. Tayo, ano pa bang definition in general, pangkalahatan? Pag sinabi mo dagdag gastos, anong sabihin mo? Ayun, sa akin, pag dagdagas, yun nga, wala akong napala. Parang, Wala ka ako napala. nag-spend ako ng maraming pera, tapos, parang wala naman nangyari. Lugi ka pa. Lugi. Lugi. Oo, walang bumalik. Dagdag gastos. Parang Abono. nag-abono ka pa. Ganon. Ikaw, ganon. pag sinabi mo dagdag gastos, Yan sa akin din yan. Kapag sinabi mo ring dagdag gastos, yun na bumili ka nga or binili mo yung isang yun, tapos wala namang nangyari dun sa binili mo, hindi ka naman kumita or nasayang lahat ng ibinigay mong pakain or pataba dun sa mga halaman. Kumbaga, wala ka naging Walang profit. balik para Walang sa'yo. profit. Pero may iba kasi, hindi na nila inaay yung profit. Kailangan lang nila ma-maintain yung business nila. For example, yung laking tulong ng Atovi Wonder Powder sa babuyan. Kung ipapasara ka, kung hindi ka gumagamit nito, tapos ipinapasara ka ng barangay dahil mababaho nga at saka nagtatawag ka ng langaw sa kapaligiran. So, in tendency, hindi ka lang nawala ng profit, nawala ka ng hanap buhay. okay. Ngayon, dahil sa dagdag gastos yung sinabi natin, in general pa rin to, we will not go into specifics yet. Ano? Sulit. Pag sinabing sulit,
in general na, kahit di sa agriculture, ano yung sulit na ibig sabihin? Kailan nasasabi ng tao ay sulit ang pagkakaano ko nito? Ako, nakakatipid ka sa ibang factors na kinoconsider mo. For example, gumagamit ka ng 1:5 hog budget feeds. Gumagamit ka rin ng commercial feeds. Instead na mas marami kang commercial feeds na gagamit o limitado yung pakain mo sa iyong alaga, na ma-maximize ng 1:5 yun. So, nasusulit. So, may dagdag gastos ka, pero pag sinuma total mo, ay, nakatipid pa pala ako sa inputs ko sa aking alaga. Pero yung output ko, the same. So, pwede rin. Sa akin, ang isang word lang yan eh. May balik. May balik. O, bumili Sulit. ka, pero parang dumoble pa yung gastos mo doon sa binili mo. Yan. Yun. Ano pa? Sa akin naman, masasabi kong sulit na rin kung worth the price. Kahit sabihin mo, katulad nito, nag-purchase tayo ng mga items na pang fees, ganyan. Tapos, nag-additional pa tayo sa shipping kasi may mga shipping cost. Pero, ang benefits naman nakuha ko, parang, parang kumbaga, nahigitan pa yung sa nagastos ko. Nasulit. Nasulit. Oo. Yun. Yan sa akin sulit masasabi mo kapag ka nakita mo doon sa alaga mo at may balik sa iyo. Yeah, galing talaga. Yun. Mukhang talagang Kumbaga, ibang klase to. Application lagi. Ano? application eh. Oo. Mas maganda yung practical answers. Tama. Correct, Yes, correct, oo. correct. Ngayon, mga kaibigan, dito sa ating Farmer's Talk, mag-aaral tayo. Kasi minsan, pag may nagtatanong po sa office, at sasabihin ako, mukhang dagdag gastos lang yata yan kasi biro mo, bibili ako ng ganito, tapos may ganito akong gastos, tapos bibili na naman ako niyan, Okay. dagdag gastos yan. Meron tinatawag tayong cost-benefit analysis. Yes. Yan ang susunod nating pag-aaralan ngayon para makita nyo rin at magamit nyo ito sa iba pang bagay. Mhm. So, ano ba yan? Ano ba yung cost-benefit analysis? Hayaan muna natin mga partners na tignan yung definition mismo ng business experts. Yeah. Basa. Ayan. Cost-benefit analysis is a key decision-making tool that helps determine whether a planned action or expenditure is literally worth the price. From the internet. Ayan, source natin is yung internet. Okay? Next is... A cost-benefit analysis as a process business used to analyze decisions, source, and Investopedia. Okay? And then, cost-benefit analysis or CBA, sometimes called benefit cost analysis o yung BCA. Broadly, CBA has two main application: to determine if an investment or decision is sound and to provide a basis for comparing investments or decision. Tama. Okay, Wikipedia nang galing yun. Yes. Yun. So, ang tanong dyan ngayon, Ano ibig sabihin cost nun? versus benefit. Yes. Yan. Di ba mula sa salitang Haba cost-benefit analysis, tuturuan natin yung ibang mga hindi pa nakakaalam nito. Kasi yung iba alam na. Pero syempre, kailangan tulungan din natin yung iba na makaunawa kasi magagamit nila ito sa pagnenegosyo nila. Oo, kasi yung iba tansyahan lang. Yes. Ay, kumita ako Yun kasi talaga. bumalik eh. Pero may binili naman ako pero hindi nila alam. Parang lugi pa yata. Pero ang malaki kasing ma'am, medyo humahad lang doon sa added cost for added benefit, yung traditional method. Nakasanayan, nakalakihan, so ganito kasi ganito sa amin, mga ganon. Kaya po tayo nagde-develop ng mga makabagong teknolohiya, innovation, paraan ng pag-aalaga. Kasi po para maging malaman po natin kung nailalayo ba natin sa sakit, sa kapahamakan yung ating alaga, nabibigyan ba natin ng tamang nutrisyon, Yes. napapalaki ba natin sila na hindi naman tayo nalulugi. Kasi yung iba, ang lakas magpalaki, ang problema, sobrang gastos, di makabawi. Oo. So, yun po, Tama yun. kaya po tayo tumutulong sa mga farmers, mapa-livestock o crops po yan, para ma-realize nila, may mga grupo, hindi lang naman po kami, marami po dyan, nag-aaral para makatulong po sa inyo. Ayan. So, eto po, hustuhin na natin ang tulong sa kanila. Meron pong proseso para maisagawa nyo yung analysis. Pag sinabi analysis talagang anong tawag doon? Lilimiin mabuti. Isipin mo Parang mabuti. Hihimayin. Mabuti. Ano pa ba ang analysis? Yung mga tinik, parang hihimay mo ng mga isda. Aalamin mong mabuti. Yun, yung busisi. Yung mga busisi niya, marunong. Okay. At paano natin gagawin yung cost-benefit analysis? Yeah. Ito po ang sistema. Yan, basa ulit. Unang-una dyan, isulat mo kung magkano ang magagastos mo sa desisyon mo. Halimbawa, pagbili ng atobi at ang makukuha mong pakinabang sa paggamit ng atobi. Sa
pakinabang na makukuha, isama mo dyan ang lahat ng direkta at hindi direktang kikitain at mga pakinabang o benefits na mahirap kwentahin. Iwasan ang mga underestimate sa halaga or mag-overestimate sa makukuhang pakinabang. Iwasan ding maging bias agad o gamitan ng personal na opinyon kapag naglalagay ng halaga o value. Pinipresyuhan ang cost at benefits. Ayan. Pangalawa, pagkumparahin ang resulta ng kabuoang magagastos at ang halaga ng mga makukuhang pakinabang para makita talaga kung mas marami ang pakinabang kaysa gastos. Kapag ganyan, halimbawa, mas marami ang benefits kaysa sa cost. Ang rational decision ay ituloy ang balak bilhin. Lumalabas na hindi talaga ito dagdag gastos. Correct. Ayun. At ayon sa mga business experts, Yan. The time value of money is a central concept in doing a cost-benefit analysis. The reason is that an amount of money received today has greater value than getting that same amount of money in the future. Compensating for this difference between the present value and the future value of money is essential to a cost-benefit analysis. Is to accurately, yeah. Ayan. At ito na, gusto na natin final. Ayan. Yan, ilang halimbawa ng klase ng business decisions na ginagamit ng cost-benefit analysis ay kung dapat pa ba o hindi na dapat magdagdag ng empleyado, mag-introduce o gumamit ng isang bagong technology, bumili ng equipment, magpatupad ng bagong procedure, maglipat ng lugar o pasilidad, at iba pa. Yes, sa cost-benefit analysis, malalaman nyo kung magkano ang matitipid na pera, savings, matitipid na panahon, or maiiwasang gasto sa hinaharap. Ayan. So, Yan. Yun. Ayan po. So nakita ninyo kung Oo. paano gawin at i-apply. Kasi madalas ang mga company at business, ganyan ang ginagawa. Hindi basta nagdedesisyon. yes. Pero pag himay na natin. Oo. Malaking factor po doon sa cost-benefit analysis. Overprice o high cost yung expenses nyo, tapos in return, yung mga sales nyo, ipepeg nyo sa mababang value. So, makikita nyo kung ganun yung ginamit nyo, makikita nyo kumikita kayo at maganda ba yung kita doon sa products nyo. Ngayon, pagka sa actual naman, syempre yung cost mo hindi naman ganun kataas kasi tinaasan nyo lang naman yung presyo. So, kung mag-actual bumaba, maganda. Tapos yung market value or live weight price or market price ng mga alaga nating hayop o pananim, tumaas. So, medyo lalaki palalo yung ina-expect yung kita. Mas masarap sa pakiramdam yon. Kasi yun yung benefits na natin. Ang question, kailangan nyo lang po talaga gumawa ng method o protocol kung paano nyo kayo gagawa ng cost-benefit analysis depends sa alaga nyo. Kasi kailangan nyo po i-itemize isa-isa lahat ng gastos, escalation ng value, yung pag-taxes, kasi tataas na naman taxes, nababalitaan naman yan. Yes, Tapos oo. magkano yung market value in the future. So, yung piso ba ngayon, kasing halaga ng piso after 4 months. So, yung value ng pera, pinag-uusapan din. Sa makatwid, lahat ng gastos nyo, isusulat nyo. Recording ang may importante dyan. yan. Para Yes, makita recording. ninyo kung lahat ng gagawin yung pasya ay tama o hindi. Katulad nito, isang sample lang po ito bago tayo mag-go into specifics talaga. Yan. Yes. Okay. Ayun. Ayon pa sa mga business experts, minsan hindi lahat ng costs or benefits ay nakikita sa initial assessment. Halimbawa, may isang kumpanya na nag-iisip kung bibili ba sila o sila na mismo ang gagawa ng isang part or subcomponent ng isang malaking makina na sila ang bumubuo. Mas mura kasi ng kaunti, 20%. Halimbawa, 20% ang magiging halaga kung bibili na lang sa iba kaysa sila ang bumuo. Pero may mga factors na dapat tingnan bago magpasya. Yes, kung ipapagawa sa iba ang subcomponent, yung mismong pabrika ay mawawala ng gawa. Kaya yung fixed overhead cost ng pabrika ay maaapektuhan. Bilang resulta, ang ibang parts na binubuo ng pabrika ay magmamahal. Medyo mababahala ang labor force, kaya yung pagpapagawa sa labas ay kawalan ng trabaho nila na pwedeng kitain. Dahil dito dapat ay timbangin ang anumang consequences. Sa sandaling sa labas ipagawa ang subcomponent,
mawawala naman ng direktang kontrol ang kumpanya sa kalidad, timelessness, o reliability ng produktong i-deliver. Tama. Ayan. So, binabalance lang lahat. Yes. So, Importante yan. Yung workload, yung labor, yung efficiency, yung quality, Yung at cost, quality mismo. binabalance po lahat yan. Iyon. Oo, tama. Oo, yan. So, sa akin, para maintindihan natin, kasi matagal tayo sa feed mill. So, naging in-house tayo doon. Hindi lang, kasi ako din yung naging production manager doon. Oo. So, ang ginagawa namin, pag ganan, meron kami maintenance na tao. Ayan. So, imbis na kukuha pa tayo ng yung expert sa pagpapagawa ng hammer mill, ng mixer, meron kami maintenance na tao doon na siya marunong na pagpapalit lang ng mga screen na yan, pag-welding, meron na tayo. Kasi, ano na yun kumbaga, nakatipid na tayo doon sa labor kasi yung ibinibigay naman ng company, sakop na doon sa whole day na is pinapasok. So, Tama. isa na yon. Tapos, kung ang katulad din ng pag-overtime, so, titignan mo yung overtime. Kung bawa, may holiday. So, kukuhanin mo yon, pwede naman siguro na hindi na sa holiday, papasukan pa. Hindi. I-schedule natin yung gagawa tayo ng maraming paggawa ng feeds para pagdating ng holiday, hindi tayo mawawala ng stock. Anytime na pwedeng kumuha yung mga stockholder, yung mga walk-in, may maibibigay. So, lahat ini-schedule. Mahirap, pero doon sa malalaking company, kailangan may scheduling, kailangan yung hahawak, alam kung ano yung dapat gagawin. At yung mga tao doon, bawat lahat, ay hindi isa lang gawa ang gagawin. Kailangan at least 3 sa isang tao. Bawa, wala. Bawa, magtatahi, maghahalo. So, minsan yung isang tao namin, 4 ang ginagawa. Or may substitute. Kumbaga, Kumbaga, 3 in 1, 4 in 1. Multitasking. So, malaki kasing savings dong sa labor. Ayan. Kumbaga, hindi pila yung gawain. Yes, kasi kaya na oo, isang tao. oo. Sige ma'am, kayo muna. Madagdag ko lang dun sa sabi ni Misa na dun sa, kunwari, pabrika or hammer mill, yung kapag ka ikaw mismo kasi yung gumawa, yung sa loob mismo, kapag may sira, alam nyo kaagad yung quality. Yes. Correct. Alam nyo kung saan kaagad titirahin. Okay. Hindi na yung marami pang Tama yun. kamay yung Oo. hawak. Pero part kasi ng cost-benefit analysis, dapat hindi tayo maging bias. Okay? For example, bago, brand new, hindi naman natin na-expect na may masisira kagad. Is it efficient na mag-hire ba tayo na mag-maintain kagad? Kasi kailangan din natin isipin kung anong gagawin ng maintenance kung wala namang i-maintain pa na bagay na... Sinasample lang natin. Sample Ito lang. ha, Sample lang po. To analyze. So, pag-iisipan niyo po yan na, sige, mas maganda pa rin mag-maintain ng tao para kabisado niya kung ano yung mga wear and tear parts ng makina. At kaysa naman dumating siya, tigil production, hindi niya pa alam, magta-troubleshoot pa siya. So, weigh niyo rin po yan. Ayun. Yes, oo. So, Tama yun. ito, technology ang talagang i-weigh natin kung dapat ka bang gumamit ng bagong technology doon sa farm mo. Magpapatupad ka. Pag gumamit ka nito, bibili ka. Yes, Diba? oo. Pag binili mo ba, sulit ba ito at hindi babagsak sa katawagan na dagdag gastos? Malalaman natin yan. Suriin muna natin, ano ba itong bibilin mo? Oo, ano ba itong yun. gagamitin mo? Kailangan mo ba talaga sa farm? Yes. Ayan. Pakinabangan mo ba Oo. talaga? Kasi Oo. may yung iba nga nagko-crossbreed. Oo. So, it's a technology Mhm. na mas magandang built to for milking yung cows. Tapos sa fattening, yung sa baboy. Sa palay, nag-hybrid pa. Yes. So, may technology rin po doon sa mismong inaalagaan natin. Siyempre, dapat sumabay din po yung mga components nun, yung mga feeds, tubig, ventilation, so on and so forth. Yes. So, kailangan po pinag-aaralan din po natin yan. Hindi yung gamit na lang tayo ng gamit, yun yung added cost. Yes. Kailangan nyo ba ng ganitong klaseng pataba sa ganitong klaseng lupa? Pinatest nyo po ba yung lupa? Yeah, pupunta natin yung pataba na yan Yes, maya-maya. oo. ha? Puntahan muna natin itong Yung pampapayat naman. Kasi laging pataba. Papayat naman. Okay. Ayan. Ito muna tayo sa ating technology. Una muna, ang technology yung pag-usapan natin. Ano ba yung Atobi na yan? Yes, ang Atobi ay isang imbisyon at gawang Pinoy na nakabase sa sistemang nanotechnology. Ito ay pwedeng gamitin sa lahat ng uri ng hayop, isda at pananim. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito ay mataas ang utilization at nutrients at medicine kaya mabilis na magagamit ang sustansya at tatalab ang gamot na ibinigay sa hayop, isda at pananim. Dahil ginagawang epesyente ng Atobi ang cells, otomatikong sila ay nakapagpaparami o regenerate at kasunod nito ang pagtaas ng resistensya or immune system at antibodies o sariling panlaban sa sakit.
Sa pananim at hayop, isda, hindi ito basta-basta tinatabla ng sakit o nilalapitan ng insect pest. Ang halaman dahil pag napakataas ng enerhiya nila, nakakaya nilang maglabas ng natural na pagtataboy at pagpuksa sa kalaban. Correct. Yes. Tama yan. Okay, basa ulit. O ngayon, narito naman yung pakinabang. Yan. Ngayon, cells ng hayop ang pinapasok ng ATOV at inaayos ng cellular structure at genetic potentials kaya nagiging epesyente na ang function ng cells. Yan, dahil maayos na ang function ng cells, mas mabilis na nakukuha ng hayop at napapakinabangan ng husto ang mga sustansya na nasa feeds o iba pang pakain or feed conversion, kaya mas mabilis na lumalaki ang hayop or faster growing period, mas maaga maibebenta kaya mas nakakamenos sa gastusin sa ipinapakaing feeds. Tama. Dahil maayos na ang function ng cells, mas mabilis nang napapakinabangan ng hayop ang bisa ng gamot na ibinigay sa kanya at sa tulong ng ATOV ay nailalabas din agad ng hayop ang mga latak ng gamot na maaaring maiwan sa cells o sa katawan ng baboy na pwedeng makain naman ng tao. Dahil dyan ay malinis na ang karne o ligtas ng kainin at wala pang lansa. Tama. So, Yun. iwe-weigh mo yung benefits dun sa pinambili mo. Yes. Mm-hmm. So, hindi naman uubos ng 1 kilong atobi ang isang baboy. So, hanggang from pagkawalay, hanggang sa baboy muna po tayo. Sa In-example natin Yes. baboy eh. Yes. Pagkawalay hanggang sa finishing. Matipid naman po kasi gamitin. So, pero kung ang benefits natin na maganda yung quality ng meat natin, more efficient yung mga pagkain natin sa ating mga alagang hayop. So, tapos hindi mabaho dahil na-process ka ng tama yung feeds, maganda yung digestion. So, yung mga pag binili nyo talaga yung benefits, Ang dami. hindi mo na mapapansin. Sa sobrang daming actually yung benefits. Oo. Mamaya isa-isayin natin. Mag-iisip ka pa ba? Dapat po, mag-isip pa rin kayo ha. Kasi dapat masaya ka doon sa ginagamit mong technology. Live po, So, yun nga po. Okay lang yan kasi masyado ka seryoso. So, yun nga. Huwag mong dibdibin yan. Word for the day. Mayroon ko siya So, yun nga, yung mga benefits na na-absorb nung hayop, papunta doon sa kakain pa, pati doon sa nagbebenta, kung masusulit mo talaga, tuloy-tuloy Kung ang negosyo mo. tutuusin, hindi mo kayang tapatan ng halaga yun eh. Oo, Ay, eh. hindi. Sa totoo lang, hindi. Oo. Yung seafood, iba yun. Di ba? Okay. Sige, ma'am. Sige po. Kasi actually, yung ginagamit natin, 1 kilong atobi, Yan. good for 2 biik na yan. Aba. So, ang biik, up to harvest yan, pagkahiwalay, okay pa nga yung up to biik to hiwalay, so 4 months yan, or 5 months. Kalahating kilo lang magagastos mo sa 5 buwan. Uy. Diba? O, magkano yun? So, kayo na lang, yan po, assignment namin sa inyo yan. Computin nyo. Alam nyo naman po kung magkano. Yan po. Hindi po gagastos. So, kung sabihin na natin na, Siya yan eh, oh. Nakikita nyo naman. diba, kaibigan ng yung dosage. kalahati noon ay divided by 5 months, diba? Divided by Gagastos, o divided by 30. Gagastos ka lang ng, grabe naman to. Pumindot? Oo. Almost 2 pesos per day. 2 pesos per day lang ang gastos mo. Pero ang 2 pesos per day na pesos, halaga ng oo. atobi, magagastos mo sa For 5 months. isang head. Sa kada Isang ulo, head. kada Isang ulo. ulo. kalahating depende po yan kasi syempre kung meron nagiging diferensya, saka lang tayo magkukonsume ng madami kasi yung first aid natin, atobi pa rin yung ating ginagamit. Kasi kaya 2 pesos. Kasi tignan nyo naman, lalo na kung kumakain ako ng starter grower, kalahating kutsarita lang. Halos 2.5 halos parang ano lang eh, no? Alikabok lang, 2.5 grams atobi. So, 2 piso. Compared mo doon sa benefit, di ba pinag-usapan natin cost benefits? Yes. Yun ang cost mo, 2 piso per day. Ano ba yung naging benefits mo? So, mataas ang immune system, magandang quality ng baboy, walang antibiotic residues, walang amoy. Mataas sa carcass And weight, so on. manipis ang taba, Yes. pampataas ng halaga ng ano yan. ng Huwag na tayo baboy. lumayo. Hindi na tayo gagastos ng madaming medicine o vaccination. Magkano naman ng Magkano yung natipid mo? magkano yung natipid mo? 'Di ba yung natifed? Oh, natifed. Nakakahawa, bilis mo makahawa. Natifed natin. Yung mga viewers po natin, medyo ingat-ingat po kayo. Medyo sudden change po yung weather. Yes. Opo. Thunderstorm. Ayan po. Wag na natin. Hindi nga, di ba may thunderstorm? Correct. Sa Manila may maropa. Okay. Ayan na naman, no? Alam mo kung nakakatama
akala niya wala na ako dito hanggang ngayon. Hindi na ako makikita. Okay. To be pa lang po yan. Yan. Eto pa, ang isa, sasabihin nyo na naman, dagdag gastos to. Ano ba yan? NBM. Yan. Ano ang nano-based mix or NBM? Ang nano-based mix ay isang bagong teknolohiya na nilikha na nakabase sa E-potential level ng mga atomic particles na isasama sa feed formulation o anumang pakain sa mga hayop sa layuning maitaguyod ang natural farming. Pwede ibigay ang NBM sa lahat ng farm animals. Ang nano-based mix ay may hahalo sa commercial feeds, kaning baboy, mga gulay, darak at iba pang pakain. Yan, pakinabang para sa fatteners. So, idinadagdag ng NBM ang sustansya na kulang sa ipinakain or nutritional deficiencies sa hayop, kaya palaging maganda ang nutrisyon, nakakahabol sa paglaki at pagbigat ng hayop, at mas kaunti ang nagiging konsumo sa pakain, kaya nakakabawas sa gastusin or feed cost. Yes. So, ang dosage natin ay 1 kutsarang NBM or 10 grams kada kilo ng pakain. O yun, sabi ay nakakabawas sa gastusin sa pakain because pinupunuan niya yung kulang na sustansya. O, ano yung kasi tatapat ma'am, mong kapag ang presyo cells mo doon? nabusog ka agad, yung cells na pinag-usapan na, pag nabusog ka, titigil kumain yung ating alaga. So, nakakatipid ka sa inputs mo, pero yung nutrition, kumpleto. Kasi nasatisfy yung nutrisyon. Yes. O, ano masasabi ng ating Ayan, nutritionist? sa gagamitin natin. Baka matipid na naman to. Oh. Ayan, di ba kanina, yung sa atubin natin, 1 kilo, 2 biik. Okay. So yung ating 1 biik, gagastos lang tayo ng mga 2 kilo. Okay. Up to harvest na yan. Up to harvest. Oo. So kung i-convert natin into peso, 6 peso per day yan. Oo. 6 pesos lang pala plus 2 pesos, ganun ba? Hindi, ayun, total na. doon sa NBM pa lang yan. Kung NBM. ilalagay natin yung atobi, so 8 pesos. 8 pesos Hindi pa tayo lang? gagastos Mahal ba ng yun? 10. Oo. So 8 pesos. Samantalang mas mapapaaga pa yung harvest mo kasi maganda ang nutrisyon. Yun. Oo. Isa pa diyan, kapag wala, mahirap sa inyo yung feeds mo, pwede mga kaning baboy, pwede mo siyang ihidagdag yung Pwede. nano-based mix Yes, natin. oo. May sa website natin, makikita nyo sa tobyanimalg2.com. Mapapansin nyo po doon, may mga formulations po gumagamit ng sapa ng soya, mais, darak. So, pwede nyo po din po i-utilize yung mga ganung sistema. Kung ano pong resources meron po kayo sa inyong lugar para mas Yan. makatipid at mas Oo. marami pa. Yes. Oh, at speaking of tipid, isa po sa ngayon ay pinagkakaguluhan. Yung pong ating 1:5 hog budget feeds. Dagdag gastos ba ito o sulit na pakain? Yan. Narito po yung pakinabang sa paggamit ng 1:5 hog budget feeds. Kayo na po magkwenta kung ito ay gastos ba, nadagdag o sulit. Ayun. Po, Mura, yes. Una po dyan, mura lang ang 1:5 hog budget feed. Sa 1 kilo ay makakagawa ka na ng 5 kilong pakain. Kaya malaking menos sa halaga ng pakain. Ang 1 kilong hog budget feeds ay ibinubudbod sa 5 kilong tubig. ayun. Ayun. Hindi mabibitin sa pagkain ng alaga dahil hindi sila kailangan tipirin or kontrolin dahil kahit kumain man ng kumain ay hindi pa rin matatalo sa feed cost ang may-ari. Yes. Ang feeds na ito ay pwede sa pre-starter, starter, grower, finisher, breeder, gestating at lactating feeds. Ang mga pwedeng pakainin ng 1:5 hog budget feeds ay baboy simula sa pagkahiwalay na sa inahin, mga patabaing baboy hanggang sa lumaki at maibenta. Dumalagang inahin na buntis, inahin na nagpapadede, at barako. Ang Ayan. kagandahan sa pagpapakain ng 1:5 hog budget feed sa fatteners ay kumikita pa rin ang mga nag-aalaga kahit pa bumagsak ang presyo ng live weight. Correct. Dahil sa savings na more or less 50%. Wow. 50% off. Depende kasi sa ano yan, sa lugar eh. Yes, may papakain sa mga inahin na malapit ng mga anak at sa dumalaga na kinukontrol ang pagpataba para hindi mahirapang magbuntis at manganak. Correct. Ayun. So, Yan, benefits yan. Oo. So sa lahat ng aspects ng pag-aalaga ng baboy, gamit na gamit po at itong yung bagong technology natin. Actually for tagal na rin. Yung 1:5 hog budget feeds. Kasi malaking tulong number 1 sa sheep feeding cost, especially nung tumaas yung raw Magkano ba materials. ang feed cost mo sa 1:5? Considering mo, ititimbang mo, itong cost, ito ang benefits. So, magkano ba per kilo? Depende, yung per kilo po ng 1:5. Sabihin, pagkano lalabas yung kilo pala ng isang feed cost? It depends. Magre-range po yan from 15 pesos down to 8 pesos. Depende kung Galing, ano ano? yung ating Oo. Kasi kung ano nga po raw materials nyo dyan,
na available kasi wala naman tayong pinagbabawal. Lahat ng pwedeng idagdag, pwede po nating idagdag at nutritious pa. Miss Ayun, katulad ng isang gumagamit lang, ito yung Kwentahin na taga natin. Marinduque ha. Yan. Ayan, kumuha lang siya ng isang bag, tinarayal niya lang. Ang doon niya lang yung ginagamit sa inahin. Isang bag lang yun, pero hanggang ngayon, nagtumawag pa nga sa akin kung pwede niyang gamitin kasi may expire na siya ng 1 linggo na lang. Oo. Madami pa raw. Oo. Ang ginagamitan niya na inahin ay 5. Iisang bag lang yun. So sabi ko, kamusta naman po? O yun, matipid nga pero kamusta naman po yung ano ng baboy? Okay naman. So pagka yun naman kasi ang Panatag ating- siya, no? Oo, okay naman. Pero pag naubos daw yun, kukuha daw siya ulit. Kasi Pero mo, itong 5? mga kumukuha na to, yung gumagamit ng 1:5 natin, hindi naman sila talaga ganun na kumbaga satisfied sila doon sa performance ng ating feeds. Yan. Alisin natin yung letter F dyan sa English na yan. Yan. Kasi naman, nauso pa yung F. Oo na. Pwede naman P. Pero, mga social Ayun, okay. So nakita natin doon, dito sa 1:5, pinag-usapan natin cost, benefit. Yes. Ano ang cost? Ito lang. Ano ang benefit? Sabi, napakarami na natin binanggit. Ano ho? Bigyan ko lang isang example. Oh, example. Yan. Kasi ang cost po per kilo ng at 1:5, it will range between from 50 onwards. Depende po sa shipping cost, depende sa yung binili. Oo. Kasi po, may mga resellers din naman tayo na dapat rin naman kumita sila. Oo. So, ganun yung bracket. Ay, mahal pala per kilo. Oo, tama. Pero pag hinaluan nyo po ng, kasi concentrate siya, so dadagdagan natin at least 5 kilos of water, so naging 5 kilos, 6 kilos in total. Plus the commercial feeds na ini-include pa natin, syempre yung nutrition ng commercial feeds, magaganda yan. So mas menos Ang talaga. hinahabol po natin, ma-maximize po natin yung nutrition coming from the commercial feeds kasi honestly, medyo mahal po talaga. Sabayan po natin nano-base mix para kumpletong-kumpleto yung nutrition at the same time yung atobi para ma-utilize lahat ng input sa ating alaga. So sulit na sulit yung gastos. Ayun, ang sinabi mo ay sulit. Sulit. No? Doon pala sa sample ni Miss Ana, 5 inahin. Isang sako pa lang Isang yan, sako pa lang. 1:5. So, ano pang pagdududahan nyo? Dagdag gastos. Ako pa nga ba yan? nagduda. Ako pa nga nagduda. Sabi ko, Sir, ginagamit ba ho ng mga Oo, ginagamit naman. Kasi every weekend naman daw napunta siya doon. So, tinitimpla naman daw. Ako pa nga nagduda eh. Hindi naman sexy mga inahin Sorry po. yan. Oo. Oo. yun. Hindi naman sexy mga Hindi inahin. naman naman, kasi ang mga kliyente naman natin pag hindi sila nasa-satisfied, Yeah. open naman tayo kung sila mag-text, magtawag, ina-entertain po natin yung mga Opo, tanong nila. kesa naman po kayo manghuhula, kailangan i-actual nyo na. Yes, No, oo. panoorin nyo yung ating mga video sa YouTube. Ganun po yun. Yung technology may binabagayan po yan. Kasi hindi lang po lahat ng technology, lahat ng aspects covered. Depende Opo. sa product. Hindi katulad ng Atobi Wonder Powder natin, lahat pwede. Pero katulad yung 1:5, ang alaga mo, ganito. For example, native na baboy o baboy ramo. Mga ganyan. Medyo may katagalan po talaga lumaki yung mga ayan. So, pero ang maganda lang doon, hindi ka kasi ultimo huli ngayon, ma'am, na medyo may pag nauubusan na rin eh. Mm, ang scarcity. scarcity. So, ang alternative doon, pwede nyo pa rin pakainin ng hog budget feed. Oo. So, nakikita nyo po, hindi mahirap kwentahin eh. Sa totoo lang, hindi ho kami mahihirapang magpakita sa inyo kung paano nyo titimbangin, i-weigh yung cost do sa benefits. Sa dami ng in-enumerate natin benefits, some of those ay hindi po natin kayang tumbasan ng halaga eh. Kung magkano, lalo na yung time. Yes. Oo. Okay, so meron pa pong isang technology na nais naming ipaliwanag sa inyo kaysa po manghuhula yung iba or magdududa. Ito po, definitely sa amin pong opinion makakatulong sa inyo. Yes, Miss Annie, before po yan, Ay, may yes, nagtanong sige po. may nagtanong po sa atin. Opo. Sabi niya po, naglagay ako ng 200 grams sa 1 liter ng water. Hot budget feeds to ha, Okay 1:5. po. Overnight, hindi naman umalsa. From Tony Bagasaw. Miss Ana? Oo. Yes. Okay. Ano ginawa niya? Hindi, joke. Hindi, kung 1 liter yan at nilagyan ng 200 grams, hindi naman po sinabi nating aalsa eh. Kasi Yung talaga, mamamaga, oo, hindi. mamamaga. Yun ay, teka lang, mali yung pag-ako eh. Yun. Kumbaga magpa-ferment lang siya. Kung mamamaga siya,
Kung Hindi, umalsa. umalsa siya kasi pagkain. No? Konting-konti lang yan. Kumbaga, ipaperment natin ang ibig sabihin babad. Opo. Yun naman po, pag kinain niya na ng hayop, madodoble yung mga nutrient na andun na sa loob. So, Ang ibig hindi po talaga sabihin. siya alsang-alsa. Hindi siya aalsa kasi hindi Opo. naman po siya talagang, wala naman siyang baking Opo. soda para umalsa. Oo, hindi po siya oatmeal. Hindi siya ganun po. Ang Opo. ibig sabihin, pag umalsa, talagang ibababad lang po natin. Kasi yung mga ingredient na naandun, kailangan talagang ibabad o kailangan ng tubig. Idagdag pa po Idadagdag natin na yung sinasabi ni Ma'am Ana na hindi namamaga, actually po, yung sinasabi niyang nag-e-expand. Oo, Pagpasok na sa katawan ng hayop, yung molecules po Oo, yun yung sinasabi ni Mr. WBA na multiplier factor na Yes. sinasabi natin. Kaya konti lang, nagtataka ka, bakit konti lang kinain, lumaki? Mhm. Pero ang maganda lang kasi ma'am sa mga water feeding, mas madali siyang kumalat. Since liquid siya at more 70% of our body weight is liquid, yung dugo. So dumadaan sa streams natin, mas mabilis niyang ikinakalat. May minerals pa. Yes, Yan. opo. Oo. Okay, so ito pa po, ang isa nating technology, ito yung ANF. Yeah. Yes. Anong Atov Nano-Fertilizer o ANF? Ang Atov Nano-Fertilizer ay isang uri ng abono na mula sa natural at organikong sangkap na ginamitan ng teknolohiya na nagkakaroon ng physical interaction based sa enerhiyang inilalabas ng bawat chemical chain. Mayroon itong macronutrients, yung nitrogen, phosphorus at potassium, at micronutrients na nagpapataba ng lupa. Nagtataglay din ang Atov Nano-Fertilizer ng mahigit 18 uri ng amino acids na kailangan ng Hindi mo tanim. alam yung Tagalog na 18, ano? Labing walo. Para sa mabilis na paglaki at magandang pagtubo. Sa loob ng 7 araw ay nakikita agad ang magandang resulta. Isang tableta nito or 5 grams ay ilahalo lang sa kalahating drum na tubig at ia-apply na sa kalahating ektaryang taniman. Yan. Yes. Yung magandang pinakasimple example po kasi diyan ng paliwanag ng amino acid. Yung amino acid po kasi nako-convert into protein. Na yung protein, ito po yung pagkain ng ating mga alagang tanim. So, kung kasi sinasabi na pag nagdahon, ay hindi mamumulaklak yan, hindi mabubulak. Kasi yung protina napunta sa dahon. So ito fertilizer na po ito Yes, Meron yes. po kasi tayong fertilizer. Yes. Ngayon po yung ANF o yung Atov Nano-Fertilizer, ang direct contact po to sa dahon kung saan po yung puproduce ng photosynthesis na nagpuproduce ng pagkain ng ating mga halaman. So, na-utilize natin yung dami ng dahon sa isang halaman para mas maging productive. At ang sobra-sobrang protina po sa ating alaga ay ito po maglalabas ng sobra-sobrang bunga. So, ganun po yun. Ang effect naman po kasi pag pinaghalo po natin Atov Wonder Powder at ANF, yung form po, yung physiological structure ng ating halaman naiaayos ng tama. So, pagka nakaporma ka po na mas maganda, yung inputs nyo mas tamang i-absorb. So, tandem po yung mga yan. So, lahat po kasi tinamaan ng may benefits yung Atov Wonder. So ito, iba po mga kaibigan sa Atov Nanotechnology na powder at iba naman yung ANF na Atov Nano-Fertilizer. Correct. So you have to apply first Atov bago yung ANF. Yes, pwede po kayo mag-message sa amin, humingi po kayo sa amin ng protocol kung paano po ina-apply at yung scheduling ng pag-apply ng pataba sa inyong mga tanim, depende kung fruit-bearing trees, gulay, o palay. Cost-benefit analysis. Biro mo isang tableta lang, hindi mo napapasaning sa ako ng fertilizer. May question ako, yung ANF na yan, pwede ba Tableta yan lang. sa mga ornamentals flower or Yes. ano? Okay. So lahat po ng halaman pwede po yung ating ANF. And yung source po ng protein nito, plant protein. Yun. Pero pwede pa rin yan sa mga damo. Yes. Okay. Kasi syempre, kasi may mga farm na nagtatanim ng sariling damo para sa mga ruminants, Correct. di ba? Napier. Napier, di ba? Pwede. Okay. Tandaan nyo po mga Tandaan netizen, pwede po yan sa damo. Pwede po. Ibang damo, yung kinakain po ng mga hayop, hindi po damo na ano. Ano po? Alam nyo na. Alam nyo na. Okay, po. So, sa summary po, buod ng ating tinalakay, bagamat mabilisan po ito dahil maikli ang ating oras, kami umaasa na naintindihan nyo po at nakuha nyo po ang aming nais na ipaglingkod sa inyo na ito po ay hindi dagdag gastos kundi higit sa lahat, mas malaki ang benepisyong makukuha ninyo. Yes. Tulong po yan sa industriya. Gaya po ng sinasabi natin, narito po ang magiging tulong sa industriya ng pangisdaan, paghahayupan at paghahalaman.
Hindi maapektuhan ng mga Pilipino ng mataas na halaga ng commercial feeds at mga sangkap na pakain o raw mats ang nag-aalaga ng hayop at isda, at sa panig ng mga magsasaka ay hindi maapektuhan ng mataas na halaga ng mga pataba at gamot dahil makakapagpatuloy sila sa kanilang kabuhayan at kikita pa rin sila dahil may technology tayo sa bansa na magagamit. Yes, pwede tayong kilalanin ng mundo balang araw na natatanging bansa na talagang kayang mag-produce ng organic, safe, and healthy food na kahit ginagamitan ng gamot ang alagang hayop, isda at pananim ay walang bakas ng latak ng gamot na makikita dito ng mga otoridad. Ang mga otoridad. Ang mga otoridad. Tama. Yan, mas tataas ang local consumption dahil nakakalikha tayo ng pagkain na ligtas sa kalusugan ng tao, kaya mas tatangkilikin ng mamamayan ang ating sariling ani kaysa sa imported, Yes. kaya mas tataas ang bilang ng mga Pilipinong aasenso sa kabuhayan. Go. Yun, ang maganda yung aasenso. Pinoy. Tama yun. Tama. Yung Mas iba marami kasi- na ang maiingganyong Pinoy na magsisimula na rin sa kabuhayan at mamumuhunan sa sariling bansa at makakatulong sila sa pagpapalago palalo ng ating sariling ekonomiya. At panghuli, Ayan, makakahikayat sa mga pamilyang Pilipino na maging self-sufficient, magtanim at mag-alaga para sa sariling gamit o pagkain na maganda sa kalusugan. Ayun. Yan. Okay. Ayan. Pero Nakita yun na, nyo. Yung isang factor doon na kaysa mag-angkat ka pa, malaking bagay yun yung locally produced products natin. Correct. Tapos lalo na kung kaya mo i-assure na healthy yung pinapakain mo. malinis. Hindi ka tulad yung ibang nag-aalaga, ma'am. Sarili ng produkto, hindi na makain Oo, sa makain. mga synthetic na Oo. nilagay. Yes, Mga oo. ganun. So balang araw, sana, dream po ng ating Team Matubi na maging source ang Pilipinas ng truly organic, safe, clean, and healthy food. Yes. Kumbaga, hindi nakakatakot kainin. Kahit Tama. hilaw na gulay, pwede natin kainin. Oo, safe. Yes. Okay? So sana po, nakinabang kayo kahit maigsi ang ating oras. Oo, medyo Doon po bitin, no? sa kaalaman na binigay namin sa inyo kung paano nyo titignan ang mga bagay-bagay na gagamitin ninyo kaysa isiping dagdag gastos, ito'y sulit para sa inyo. Correct. Ayan. At dahil dyan, may tama Ito po tayo. ang ating Just a friendly advice. Ayan, lahat ng ginagawang desisyon sa negosyo ay nangangailangan talaga ng isang cost-benefit analysis para malaman ng mga risk at rewards na makukuha. Kasi kung hindi kayo gagawa ng ganito, nanganganib na masayang ang panahon nyo at pera. Tandaan, ang sariling hinuha, hula, duda ay sangkap ng isang business failure from Team Atovi. Tama. Yes, tama po yan. At ngayon, narito na po ang ating next segment. Okay, Miss J, pasok! Hello po, good afternoon. Good afternoon po sa lahat. Yan. Yes, good afternoon, Miss J. Okay. Si Miss J, may mga may mga... Ang dami ng fans Ang niya. dami ng fans. Oh. Hi, fans. Sabi mo. Yes. Hey! Sayo. Sayaw-sayaw. Sayo. Kayo rin po, saan kayo? Oh, Miss J, ano ba ang balita? Ang sabi po ng lolo ko, Ano sabi na ko ang lang? puso nyo ang pinakapakipakinabang sa lahat ng puno sa buong mundo. Bakit? Dahil mula po sa dahon at sa ugat nito ay lahat ay napapakinabang. Yun. Tulad ng dahon, Oh. bunga, Oh. ugot, Yes. katawan, at ang pangulit. Oh, wala. Napapakinabang, Grabe. pati ugat? Oo. Yes. Oo. Anong ginagawa sa dahon? Ang dahon po, ito po ay ginagamit sa halimbawa sa bahay. Mm. At ito rin po ay pwedeng gamitin sa pagbago sa suman or ibos. Oo. Oh, suman sa ibos. Oh. Sa ibos. Oo. Sarap yun. Ito din po ay pwedeng magbigay ng magandang hanap buhay lalo na sa ating mga kababayan. Oh. Okay. Ganda, ganda. Walis. Oo, walis. Di ba? Ay, yung bunga. Ang bunga naman po ay ito ay dito po nakukuha
coconut tree, you can build a big house, araw-araw natin na family. ginagamit. Katulad po ng langis. Yun, oo. Yes, at saka po, The tree, he yung gets the bunot fruit, po he ito, gets the yung fruit. kung tawagin ay bao, yun po ay ginagamit sa parang ginagawa pong uling or charcoal. Oo, yan. Oo. Bao. Yes, sa katawan naman, Miss Jane. Sa katawan naman po, dito po nakukuha yung mga troso, tabla, at saka po, retaso. Okay. Ritaso. Okay, ritaso. Ritaso? Yan Oo. po yung tinatawag Some na of it kukulamber. Hindi ritaso. Troso. Troso. Yun. Troso. Oh, yung ugat. Expensive sila. Oo. Palibasa, hindi ko kulamber ang gamit dito sa bahay eh. Hardwood. Yan. Ano pa? Ugat naman. Ano ugat? Sa ugat naman po, ang ugat po ay dito nakukuha yung ginagawa po sa sabon, labanin, at saka po Talaga? yung Ito pala kinukuha pwede yun? rin po Oo. gamitin sa yung yung abo niya, yung ginagamit sa parang bangkong. Ay, panggatong. Panggatong. Okay. Galing. Then yung abo nito ay pwede pong gamitin sa pataba ng mga halaman. Okay. Pero Miss Jane, may tanong ako. Saan kaya ang pinakamalaking plantasyon ng niyog dito sa Pilipinas? Ang pinakamalaki pong coconut plantation dito sa ating bansa ay sa Southern Eastern Visayas. Oo. Doon pala ang taniman. Oh, at least Ang alam dami. natin ngayon, Oo. di ba? Opo. Ang pangalawa po ay sa Mindanao. Oh, yan. So, marami tayong source, ha? Yes. Oo. Kasi doon po yung 56% na production na inanggagaling sa Davao region. Oh, malaki yun ah. Oh, pero nauna ang Leyte, siya ang main source. Doon Oo. pala yun, ano? Dahil Oo. ba mas malapit siya sa Luzon, yung Kalakalan. Pwede rin. Yeah, pwede, no? Nasa gitna eh. Oo. Yung kinalakihan ko ang sinasabi, Tree of Life, yung Yes. coconut nga, mas marami pa pala benefits. Oo. Negosyo. Ako nga lawanit, di ko alam sa ugat pala yun eh. Hindi ko Oo. rin alam. Wala yung buko juice. Hindi, yung laman yun eh. Yan yung laman, yung pagkain. Oo. Eto, Miss Jane. Sa dami nang nakukuha at nagagawa sa niyog, ano naman yung benefits niya sa tao? Yes. Marami pong mga benefits ang makukuha sa bunga ng niyog. Oo. Kaya na lang po ng virgin coconut oil. Yun. Wow. Ano ba? Sige. Meron pang extra virgin. Oo, di ba? Oo. Ano ba yung virgin coconut oil? Yung po yung virgin coconut oil, Miss Ana. Yes. Po yung pangpangit sa skin at maganda rin po yan at Panluto, pwede. Panluto, oo. at yun ay walang Wala siyang Unsaturated fat. Wala siyang saturated Saturated fat. fat. Okay. Oo. Oo. Ayan. What else can you share with us? okay. So, bukod po doon sa mga benefits na makukuha natin sa bunga ng niyog, ay marami pa po talaga. Lalo na po yung sa mga karaniwan na ginagamit natin sa pang-araw-araw, tulad po ng sabon, Oh. lotion, Yes. at yung langis po, na araw-araw na ginagamit natin. So, ngayon nga parang na ano ko, sabi ko talagang Kung ngayon siya- napaka-healthy po. Correct. Lalo na po, suka o vinegar. Diyan po nakukuha. Oo, yan. Masarap yan. Oo. At wala pong halong chemical. Yes, oo. Pero ang dami na sinabi, lahat pampabeauty. Sa suka lang ako natuwa eh. Asawa niya. Huwag ka mag-alala, meron dyan. Nakakalasing yan, di ba? Miss J, nakakalasing yan ah. Hindi naman po. Oh, Kasi yung tuba, Ayun. yes! Yan. Yun, oo. Matamis. Oo, masarap inumin yan eh. Oo, Okay. matamis. What are the top 5 producers na in the world? the top producers in the world is una, Indonesia po, Mhm. Philippines, Pangalawa pala tayo. Wow. At least pumangalawa tayo, no? pangatlo naman po yung India, Mhm. apat po yung Brazil. So, normally tumutubo talaga Lima. ito yung ano. Top 5. Yes. Tumutubo po ito sa mga tropical areas, yung mga tropical countries, mas maganda siya. So, na-curious lang din ako, no? Ano bang scientific name ng Nako, hindi mo nabanggit coconut? yan ha. Scientific name, Miss J. Ang scientific
coconut is Cocos nifera. Wow. So, saan ba galing yung word na coconut? Ang salitang coco ay nanggagaling sa Portuguese na ang ibig sabihin po ay grinning face. Akala ko deal. Face. Bakit naging greening face? Ang ibig sabihin na naiinit sa mukha, parang ganun. And then, nakikita niyo po, yung Ingitera pala yan. meron po siyang tatlong holes. Tatlong butas. Yan po ay nag-represent na So, para siyang mukha, no? Kasi, Kaya pala, Pag dalawa nga swerte daw pag dalawa lang ang butas. paano kung walang butas? Maswerte yun. Ayun. tatlong holes doon sa Oh. yun ay nag-represent. Yes. Ako may question ako. Ano ba yung pinaka-popular na nyog? Nyo? Oo. Ano pinaka-popular na nyog? Ano? Sirit na? Okay na. Ay, hindi. Di si Coco Martin. Di ba? Joke lang po yun. Okay. Ayun. Maraming salamat, Miss J. Yes, salamat. A giant Okay, nut. bye-bye. If you eat too much, you get very fat. Now the coconut nut, a big nut, but this delicious nut is not a nut. Yun. Ayun na nga. Ba't ka naging coconut, hindi nga nut? Siyempre, ang nut. Yun na nga. Teka muna. May tanong sa atin at pagbati. Coconut ang coconut. May pagbati tayo. Mga babatiin muna Ayan, natin sige, yung sige. iba. ayan, so good afternoon kay Ma'am Marivic Marshall, kay Ma'am Clarita Lachuan Lehao, good afternoon po. Good afternoon po. Si Ma'am Juliet Galang Magadan. Hello. Hello. Ayan, sino pa? Sige. Ayan, si Jason Gonzalez. Ayan, good afternoon po, Team Atobi. Ayan, si Ma'am Zenaida Tabi. Exacto. Ayan po din si Noel Jimenez. Jason Nidwa, good afternoon po siya. Eduardo Orga, good afternoon. Si Sir Kilua Nira, gandang hapon po, Team Atobi. Yes. Si Tolets Marso. Good Ryan afternoon. Rubio, good afternoon, sir. Toots yeah. at Tejada. Yes. Milo Matienzo. Okay. Namor. Kasi namor. Dan Gobaria. Diyan po si Dan Gobaria. Ayan, Sir Kaya may Kilua tanong si Nira. Sir. Ayan, may expiration po ba ang 1:5 at ilang buwan po ma-stock? Ayan, sagot. Yes, expiration po ng 1:5 is 40 to 45 days. Pero kung yan ay nag-exceed siya ng 45 days, bigyan niyo po ho yun ng 1 week. So, yun hanggang doon. Pero kung lampas pa rin ng 1 week at ayos pa yung amoy, walang bukbok, walang hindi pa siya ganun nag-aamag, pwede po ho yung gamitin. Ay, teka, may So, tanong din i-ano lang po kami, i-text lang po kami or tawagan dito sa main office para ma-inform po kami kung ano po yung dapat nating gawin. Opo. Ayun, so may tanong din ako dito sa isang netizen natin. Kung gumamit ba tayo ng Atobi, pwede bang hindi nagagamit ng synthetic fertilizer or pesticide? In fact, ang sagot po doon, kasi binibreakdown po nung Atobi Wonder Powder yung mga minerals na nakukuha natin sa fertilizer, sa lupa, for easy absorption ng ating halaman. Pero kaya nga po ang ina-advise natin, prior to planting, patest po natin sa DA yung ating lupa. Malalaman natin yung content ng nitrogen, potassium at phosphorus. Kung anong kakulangan, yun ang pupunuan natin. So, kailangan pa rin po natin yan. Ayan, okay. Yung presyo ng ating mga bentahan ng baboy, narito po muna para sa Yes. mga nag-aabang. Yes, weekly prices of as of November 26 po yan, 2018. So, sa Tarlac po, 126 to 128. Dati kasi, nung last na sinabi natin, 128 to 130 last week. So, nag-iba yung presyo. May tumaas, may bumaba. So, Bulacan po, 125 to 126. Dati po ay tumaas, bahagyang bumaba. Ano po, yung CS o yung cesarean natin dyan, 75. Okay. Yung CS po, Rizal, 127. Dating 128. Laguna, 124 to 126. Pareho lang po last week. Quezon, 116, 126. So, yung Bansud, 105. Yan po ay sa part ng Mindoro. Yan. Okay. Sa Cavite, 122 to 125. Batangas, 125 to 126. Pampanga, 126. Dating 128. Bumaba po ho ng bahagya yan. Nueva Ecija, 122 at 117. Pangasinan, 120 to 125.
Naga Bicol, 105 to 115. Cebu, 122 to 122. Parang 112 to 122. 112 to 122. Okay, go on, Dave. Here we go. Here we go. 112, 119, dating 115, 120. Bumaba. Bacolod, 110. Dating 115, so bumaba. Mhm. Negros Oriental, 100. 110 to 115 yun. 110 to 110 to 115. Tapos 100 to 105. Dating 105 to 115. Bumaba rin ng konti. Jensen, 108 to 110. Coronadal, 106 to 110. Dating 108 to 112. Zamboanga, 105, 110. Dating 124. Ito malaki. 127. Malaki ang binaba. Grabe, no? Cagayan de Oro, CDO, 117 to 120, dating 118 to 121. So, slightly parehas pa rin yan, pero buwaba ng konti. Zamboanga Sibugay, 105 to 110. Surigao, 115 to 120. Agusan del Sur, 105 to 115. Butuan, 100 to 115. Pagadian, 110 to 112. Osamis, 115 to 120. Yan. Yes, oo. So, may mga bumaba talaga. Ba't ganun? Malapit na eh. Buwelo yan, ma'am. Buwelo lang yan. And Ganon. next year daw talaga tataas yan. Sigurado yan, tataas. Kasi 2018 ngayon, o 2019, tumas, di ba? Okay. O, di ba? Pagbati pa tayo. Pagbati pa tayo. Si Ma'am May message tayo kanina, pwede ba natin basahin? Yes, Yes, okay. Sir, pakihanap ng sandali. Yan. Yan. Ayan, si kay ito, Jenner Ombao. Pwede po ba magpagawa ng formula para sa isang ay hindi pala yan. Sorry. Sa taas yata yun, sir. Mhm. Wait Ano lang po, pangalan? Kasi maganda yung topic niya eh. Anong pangalan po? Ano mo na lang siya? Kunin mo na lang sa iyong CP. Okay, Sige, Sir ayan, Roderick Enriquez Gaspar, yan. Hindi ko, ikaw na lang. Okay. Para po sa lahat, gumamit po kami ng Atovi at NBM at WHBF. Bebenta na lang mga alaga namin. Hindi pa nalaman ng mga kalapit na bahay dahil walang amoy at di maingay ang mga alaga. Wow. At yung 3 months na alaga namin sa kanila, mukhang 4 na buwan na raw. Thanks, Atovi. Wow, salamat po. Kay Sir Roderick Enriquez Gaspar. Yun, maraming salamat. Saludo kami sa inyo. Thank Maraming you. salamat po sa For pag-share. sharing. Sir, in fact, sir, mas makakatulong din tayo sa mga kapitbahay natin kung kaya rin natin i-share sa kanya yung natututunan natin, yung Yes, technology yes. na ginagamit natin Opo. sa ating babuyan. Isipin nyo, sir, yung itsura ng baboy nyo na mukhang 4 na buwan, 3 buwan nyo palang inaalagaan. At Correct. the same time, walang amoy. Mm. So, yun po. Hindi nakapinsala. Makatulong lang din, sir, para paying forward lang kumbaga. Ayan. Okay. Ayan. So, ano po yung ating mga pagbati pa? Si Ma'am Yan Pacolor. Hi, Ma'am Yan. Magandang Hey, hapon hapon po. po. Team Atovi Irish, daw. yan. Yan. Yan, Sir batiin muna Marvin natin Morales, sila. Shirley Abejero, yan, good morning. Angel sila. Bell. Oy, talaga oh. Angel Bell, Angel Bell. Meron pa Angel, sa oh. taas, di ba? Hindi pa natin nabalikan. Ayan po. Balikan Sige po. natin. Baka magtampo sa atin. Yan si Ma'am Janice Amara Arabella Nidea. Good Yes, afternoon. Sir Eddie Luminario. Yes, Marcel Agustin. Yan, si Maydol Maravilla. Okay. Yes, Sa Ponyong, Protasio, Navarro. Paikot. Oh. Yes, oh, dali. Yan, Bella Josane, Delig Palaka. Hi, Mars Juday. Hi, Mark. Oy, Mars, Juday. Okay. Ayan. Now, watch. Ayan, good luck. Watch kita. Yan. Oh, Samalia. Yan, Sir Abe Taliedo. Ayan, si Ma'am. Okay, down. Sige, baba. Down ng konti. Ayan, Sir Henner Ombao. Yan, sir. Pwede po ba magpagawa ng formula para sa isang baboy gamit ang 1:5 na pakain? Bumili po ako ng 1:5 sa inyo, kaya lang naguluhan ako sa formula na nasa web nyo. Ayun. Yes. Opo, sige po. Pwede po. Okay. Babalikan po namin kayo, ha? Yan, sir. Yan. Yes. Yan, Sir. Sir Randama T. Dumaris. Ayan. Okay. Ulit, si Palaka. Ang batiin ng kaibigan mo. Hello, Abela Susain Dilig Palaka. Kumusta na, Mark? Thank you for watching. Yes, si Ma'am Irish, Spencer, Spirito. Yes, good afternoon po, Team Atobi. God bless sa inyong lahat. Jonathan Ray Gonzalo. Good afternoon, sir. Right now, Yes, good Digong afternoon. Junior. Magkano po ngayon eh? Ayan. Oh, Sagutin na lang po. Inquire na po sa... Inquire na lang po. Sa call center. Jonathan Yes. Ray Gonzalo. Okay. Yan, si Bella Suzanne ulit. Yes, ang daming pagbati. Pinlad tayo ng comments. Okay, yan. Good afternoon po. Paninig ang trivia mo. Oo.
Sabi, kamukha pa naman siya ni Jinky, asawa ni Pacman. Wow, galing daw. Okay lang si Babae. Jinky, kalau pumili ka. Artistahin ka na, ate. Okay. Ayan, po. Sir Emon Sige po. Espinos. Tama si Miss Palaka, ang lakas ng background music, wala na kami. Okay. Kaming marinig at maintindihan. Okay. Sir. Sige. Buti Bali siya naman. ayusin namin yan. Thanks for the comment. Ayan, buti naman at huli na ng sir. konti. Larissa Alalok Umulap. Yes, good afternoon. Ayan. Ayan. Bonnie Villamor. Good afternoon po. Yes, Ezekiel Bautista, good Bautista. afternoon. Si Ma'am Yen ulit. Ayan. Gandang hapon po sa inyo. At Okay. sa mga late viewers po at saka yung mga viewers natin sa abroad, good afternoon. Yes, good afternoon morning, po. Good evening po sa inyo yan. Wala na? Panoorin Okay lang na? po kami sa replay yan. Okay. Sa abot po ng aming sa ubod po ng aming puso, nagpapasalamat po kami sa inyo lahat. Pagpasensya na po ang mga pagkukulang namin. Ayan yung sa susunod, lalo pa tayo mag-improve. Thank you po sa inyong oras. At hanggang sa muli po, Yes. Team Atobi will continue to educate. Share. And Inspire others. Bye-bye! Bye! At ayan si Alvin Montesilio. Good afternoon. At saka si Rachel po, Buena Vista. Okay, good afternoon. Yes. Okay. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko'y sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling atin ata to, Atobi Technology.